glory forever. Amen. Tanggapin nating lahat ang walang hanggang pinansyal o pagmamagandang loob sa kakaligtasan at buhay na walang hanggan, na walang magkaloob at walang makapagdudulot sa lahat at bawat isa sa atin kundi itong si Kristo Jesus, na siyang makapangyarihan sa lahat, na Panginoong Diyos Anak, na nagkatawang tao, at sa kanyang ganap na pagkatao ay pinanungkulan niya ang kanyang gampanin bilang siya ang lahat sa lahat, upang sa gayon, kapag ang sinuman ay lubusan, tuwiran agad at tuluyan na sumampalataya, umasa at umibig sa Kanya, ay hindi na mapahamak, kundi ito ng Panginoong Hesukristong ito ang siya nilang maging kaligtasan, buhay na walang hanggan at kaluwalhatian magpakailanman. Ang ating pag-aaralan ngayon sa banal na kasulatan at pagsasaluhan ng mga katotohanan ay pinamagatan na ang Panginoong Hesukristo ang siyang El Shaddai ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Ulitin ko yung pamagat ng ating paksang tinatalakay. Pero bago ko ulitin, kumuha kayo ng inyong panulat at masusulatan para maitala ninyo ang pinakabalangkas ng araling ito at katotohanan ito sa banal na kasulatan. Gayun din ang mga pangunahing mga talata na aking babanggitin na ating panununtunan sa paksang ito. Bagamat sa unang mga babanggitin ito, yun lamang mga key text. At sa ating kabuang pagtalakay, ay maaaring bumanggit pa rin ako ng ibang mga karagdagang mga talata. Ngayon, sa pamagat ng ating paksa, ang Panginoong Hesukristo ang siyang El Shaddai ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob. Susunod. Una, Apokalipsis Kapitulo 1:8. Apokalipsis Kapitulo 1:8. Pangalawa, Exodo Kapitulo 6, 1 hanggang 8. Apokalipsis Kapitulo 6, 1 hanggang doon sa 8. At Genesis Kapitulo 17, buhat sa unang talata hanggang doon sa ika-10 talata. In English, Revelation chapter 1 verse 8. Exodus chapter 6 from verse 1 to verse 8. Lastly, Genesis chapter 17 from verse 1 to verse 10. Yung ating pamagat na ang Panginoong Jesucristo ay siyang El Shaddai ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Pansinin ninyo yung taguri o katawagan na El Shaddai. Itong El Shaddai ay salitang Hebreo
dalawang salitang Hebreo. Ang una ay El at ang ikalawa ay Shaddai. Ang karaniwang salin nito ay God Almighty. Yung El ay God. Yung Shaddai ay Almighty. Kung inyong mapapansin, itong El sa wikang Hebreo, sa kanilang balarila o grammar, ito ay singular. Ito ay pang-isahan lang. Payak lang. Singular. Actually, o sa katunayan, sa orihinal sa Hebreo, ang ibig sabihin ng El ay kapangyarihan. Bagamat, sa mga Hebreo, ang kapangyarihang ito, itong El na ito ay Diyos. Ngayon, ang plural, ang pangmaramihan ng El ay Elohim. At yan ay napag-aralan na natin sa ibang mga pagtalakay natin. Maging sapat na lamang sa atin ang pagpansin ngayon na hindi ang ginamit dito yung plural na Elohim, sapagkat yung Elohim ay patungkol sa tatlong mga persona na uring Diyos. Plural plural yung Elohim. Kaya nga doon sa Genesis Kapitulo 1, lahat ng banggit ng salitang God o Diyos doon ay sali nung Elohim. At doon sa 1:26 ng Genesis, nangungusap yung Elohim at nagsasabi na, let us make man in our image after our likeness. Tingnan ninyo yung kanyang pananalita ron ng Elohim. Let us. Kung nag-iisa yung Elohim, ay di sasabihin lamang niya, I will make man. Rather than, let us make man in our image. Kaya yung Elohim ay pangmaramihang mga kapangyarihan. At ang tinutukoy noon ay ang tatlong magkakabukod na mga persona sa uring Diyos. Yung persona na uring Diyos na Ama, Diyos Ama. Yung persona na uring Diyos na Anak, Diyos Anak, ang Panginoong Jesucristo. At yung persona na uring Diyos na Espiritu Santo, ang Diyos Espiritu Santo. Yan ang karaniwang pinapatungkulan noong Elohim. At dito sa Genesis chapter 1, Genesis Kapitulo 1, lalo dito sa 26, silang tatlo, Ama, Anak at Espiritu Santo, ang nangungusap na Elohim, mga kapangyarihan. Sila'y iisa sa uring Diyos. Magkakauri sila, pero magkakabukod na persona. Kaya nga, yun yung plurality, yung pagkamaramihan sa uring Diyos. Pagkamaramihang persona, tatlong mga persona sa uring Diyos. Ngayon, dito sa El Shaddai, sa taguri, pamagat, katawagan, designation, pagkakauri, predication, description, at pagkakapangalan, name, na El Shaddai, hindi sinabing Elohim Shaddai, kundi El Shaddai. Isang kapangyarihan, yun ang ibig sabihin nun, isang kapangyarihan, isang persona na Diyos, isang kapangyarihan, isang persona na Diyos, isang kapangyarihan
na Shaddai. Ano ang ibig sabihin ng Shaddai sa wikang Hebreo? Merong tatlong pangkalahatang katuturan yung Shaddai sa Hebreo. Una ay self-sufficient. Infinitely self-sufficient. Walang hanggang sapat sa ganang sarili niya. Ulitin natin yung unang nilalamang katuturan noong Shaddai sa context sa larangang ito ng ating tinatalakay sa banal na kasulatan. Ang ibig sabihin ng Shaddai ay infinitely self-sufficient. Walang hanggang sapat sa ganang sarili niya. Napakahalaga noong yung description, yung pagkakasaad na sa ganang sarili niya. Sa ganang sarili niya, siya ay walang hanggang sapat. Ang pangalawang sangkap ng katuturan ng Shaddai, sangayon sa context nito sa Biblia, ay walang hanggang tumutustos sa lahat. Infinitely all-sustaining. Infinitely all-providing or all-sustaining. Walang hanggang tumutustos sa lahat. At ang pangatlong katuturan ng Shaddai sa larangang ito ng ating pagtalakay sa banal na kasulatan, sa mga bahagi ng banal na kasulatan na ating pinapanuntunan, ay ang pangatlong nilalamang katuturan ng Shaddai ay infinitely all-satisfying. Walang hanggang nagdudulot ng kasiyahan sa lahat. Walang hanggang nagdudulot ng kasiyahan sa lahat. Kaya kung ating pagsasama-samahin itong katuturan ng El Shaddai, ang kabuuan ay yung isang persona na kapangyarihan o Diyos. Yung isang persona na Diyos. Hindi ito yung Elohim, yung tatlong persona na uring Diyos. Kundi yung isang persona na uring Diyos, na itong personang uring Diyos na ito ay walang hanggang sapat sa ganang sarili niya. Walang hanggang tumutustos sa lahat ng kinaukulan. At walang hanggang nagdudulot ng kasiyahan sa lahat. Ngayon, bukod dito sa ganitong katuturan ng El Shaddai, ay atin pa rin binigyan ito ng malinaw na qualification. Yung El Shaddai ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob. Yung El Shaddai ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Bakit natin binigyan ng ganong qualification? Bakit natin binigyan ng ganong taglay na katangian at kapasubalian itong El Shaddai na ating pinapaksa ngayon? Una, sapagkat ganon yung pagpapakilala niya sa kanyang sarili dito sa Exodo Kapitulo 6, 1 hanggang 8. Sinabi niya doon kay Moises sa Exodo Kapitulo 6, 1 hanggang 8, na siya ay lumitaw o napakita kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob bilang siya ay El Shaddai, bilang si God
El Almighty, Shaddai. So, siya yung napakita kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob bilang El Shaddai. Kung inyong mapapansin, at nais kong basahin ninyong mabuti, pag-aralan ninyong mabuti, itong Exodo Kapitulo 6. Dahil napakahalagang bahagi ito ng banal na kasulatan. If for no other reason than the fact that the Lord God, who was speaking to Moses, identified himself as the God Almighty, who appeared as God Almighty to Abraham, Isaac, and Jacob. Napakahalagang pagpapakilala ito At napakahalaga rin na maging malinaw ang pagkakilala sa Kanya dito. Sapagkat sa sandali na magkamali ka, dito, sa Kanyang pagpapakilala sa Kanyang sarili, hindi mo maunawaan o ayaw mong unawain o ayaw mong tanggapin yung ganung pagpapakilala niya sa Kanyang sarili, kahit sabihin mong Kristiyano ka, mali ang iyong pananampalataya. At kahit mag-angkin ka na ikaw ay Kristiyano, kung ang pananampalataya mo ay hindi tamang pananampalataya, hindi sa katotohanan yan. Ang pananampalatayang Kristiyano, pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, ang Panginoong Jesucristo katotohanan. Kaya kung sinasabi mo ang pananampalataya mo, pananampalatayang Kristiyano, yan ay pananampalataya sa katotohanan. Kung hindi katotohanan ng Panginoong Jesucristo, yung iyong sinasampalatayanan, hindi pananampalatayang Kristiyano yan. Kahit angkinin mo ng angkinin, ikaw ay Kristiyano. Kahit sabihin mo na tinanggap mo pa si Jesucristo na yung Panginoon at tagapagligtas, mali naman ang pagkakilala mo sa Kanya. Hindi naman totoo yung pagkakilala mo sa Kanya. Sa impyerno ka pa rin pupunta doon dahil wala ka sa katotohanan. Sabi ng Panginoong Jesucristo sa Apokalipsis Kapitulo 21:8, lahat ng mga sinungaling ibubulid sa karagatang apoy at asupre na sa ikalawang kamatayan. At hindi lamang yung mga sinungaling, kundi doon sa Apokalipsis Kapitulo 21, doon sa 27, sinasabi rin dyan na yung mga naniniwala at gumagawa ng kasinungalingan hindi tatanggapin doon sa banal na lungsod, sa bagong Jerusalem at sa bagong mga langit at bagong lupa. Di mabubulid ka rin sa impyerno nun kung ganon. Kung ang iyong pinapaniwalaan at ang iyong ginagawa hindi ayon sa katotohanan. Kaya mahalagang matyak mo na ikaw ay nasa katotohanan ng Panginoong Jesucristo. Lalo na sa pagkakilala mo tungkol sa Kanya o sa pagkaunawa mo doon sa Kanyang kapahayagan. Balikan natin ngayon itong Exodo Kapitulo 6, 1 hanggang doon sa 8. Dahil yung Panginoong Diyos, Yahweh Elohim, na nangungusap kay Moises diyan sa Exodo Kapitulo 6, na nagpapakilala sa kanya na siya rin yung nagpakilala kay Moises sa Exodo Kapitulo 3 na siya yung ako nga, si laging ako nga. Exodo Kapitulo 3, 1 hanggang 15. Ngayon, dito sa Exodo Kapitulo 6, pinapakilala rin niya ang kanyang sarili na siya yung El Shaddai ni Abraham, yung El Shaddai na napakita kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. Siya yung makapangyarihan o Diyos na makapangyarihan sa lahat na napakita kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. Kung inyong mapapansin, itong mga ganitong pananalita,
ay hindi ba nyo napupuna yung paulit-ulit kong sinasabi na napakita. Yung Diyos na makapangyarihan sa lahat na napakita. Ito'y mahalagang pagpapakilala nitong nangungusap na Panginoong Diyos na ito kay Moises. Pagpapakilala niya sa kanyang sarili. Na ganun ang pagpapakilala niya sa kanyang sarili kay Moises. Siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat na napakita na gayon nga, napakitang makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan sa lahat kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. Ngayon, sa ating mga pag-aaral sa banal na kasulatan, madalas may makikita ka sa Biblia na sinasabi na merong Diyos na hindi nakikita. Colosas 1:15. At hindi lang hindi nakikita, invisible, kundi walang sino mang tao na nakakita ni makakakita man sa Kanya. Unang Timoteo, Kapitulo 6:16. So, merong Diyos na hindi nakita ng tao at kailanman ay hindi makikita ng tao. Mananatiling invisible God to humankind. O doon sa Juan, Kapitulo 1:18, sinasabi roon na walang nakakita sa Diyos kailanman. Ang tinutukoy na Diyos doon ang Diyos Ame. Hindi yung Diyos Anak. Dahil kung titingnan mo yung Juan Kapitulo 1:18, at itutuloy mo yung buong talata, walang nakakita sa Diyos kailanman. No one hath seen God at any time. Pag sinabing at any time, kaya ang ibig sabihin yun, past, present, and future. Meaning, throughout space and time, at any time alam naman natin, natuklasan na at tinanggap na ng modern science since Einstein proved the theory of relativity in 1905 na you cannot separate space from time. Hindi mo ubrang paghiwalayin yung dako at saka yung panahon. You cannot separate space and time. Therefore, pag sinabing at any time, ang ibig sabihin yun, in any place. Dito sa John 1:18, sinasabi rito na no man or no one hath seen God at any time. Walang sino mang tao na nakakita sa Diyos kailanman. Kung kailanman, hindi kahit saan man. Dahil hindi mo ubrang ihiwalay yung kailan doon sa saan. Kaya nga, saan man at kailanman, walang nakakita dito sa tinutukoy na Diyos dito sa Juan 1:18. Walang nakakita sa Diyos kailanman. Ikintal mo yon sa iyong kaisipan. Merong Diyos na walang nakakitang nilalang kailanman. Now, pagkatapos, ang sinabi ron, the only begotten Son, ang tanging anak na kauri, ibig sabihin ng monogenes, huios, or hios, ang tanging anak na kauri, kauri nino, yung antecedente God So, kauring Diyos. Ang tanging anak na kauri sa pagka-Diyos, siya ang nagsiwalat, nagpakilala sa Kanya. The only begotten Son, who is in the bosom of the Father, ang tanging anak
nakauri ng Ama at nasa sinapupunan ng Ama. Hindi sa tiyan, kundi sa sinapupunan. Ordinarily, ang ibig sabihin ng bosom sa English ay sa dibdib. Pero ito ay metaphorical term. Yung bosom ay metaphorical term na ito ay isang pagsasahalin tulad. Salita na pagsasahalin tulad, metaphorical or figurative term, na ang ibig sabihin ay sinisinta, minamahal, iniibig. Ang tanging anak na kauri ng Ama, na iniibig ng Ama, no, yung anak na yon ang nagpakilala doon sa Diyos na walang nakakikita kailanman. Walang nakakita kailanman. Sa makatwid, hindi Panginoong Hesukristo yung Diyos na walang nakakita at walang makakakita kailanman. Sino yun? Yung Diyos na walang nakakakita at walang makakakita at walang nakakita kailanman, yan ang Diyos Ama. Hindi Diyos Espiritu Santo. Dahil ang Diyos Espiritu Santo naman ay merong paraan ng paghahayag ng kanyang sarili sa pamagitan ng mga pasagisag na anyo, symbolic forms. Ang Espiritu Santo, bagamat siya isang tunay na persona, He is a He. He is a real person. Pero, kadalasan naghahayag siya, nagre-reveal siya ng kanyang sarili sa pamagitan ng pasagisag, symbolic na anyo, symbolic form. At halimbawa, katulad ng apoy, o katulad ng kalapate, o katulad ng hamog, o katulad ng ulan, o katulad ng alapaap. Ay yan ay mga pasagisag na kaparaanan ng Diyos Espiritu Santo sa paghahayag o pagpapatalastas patungkol sa kanyang sarili. So, merong manifestations, merong pagpapakita sa pasagisag na kaparaanan, symbolic means or ways, ang Diyos Espiritu Santo. Pero yung Diyos Ama ay, ang sabi, walang nakakita, walang nakakakita, at walang makakakita sa Kanya na nilalang kailanman. Ang nakakakita lang sa Kanya ay ang Diyos Ama, ang nakakakita lang sa Diyos Ama ng direkta, ang Diyos Anak, na si Jesucristo, at ang Diyos Espiritu Santo. Ngayon, yan ay ibang pag-aaral na, no? Pero kung gusto mong sundan itong ganitong aralin, simulan mo ron sa Juan Kapitulo 5, buhat sa 18 hanggang doon sa 19. Dahil doon ay, ang pinapahiwatig doon nakikita ng Panginoong Jesucristo ang Diyos Ama at kung ano ang ginagawa ng Diyos Ama. At doon naman sa unang Korinto, Kapitulo 2 hanggang Kapitulo 3, ang pinapahiwatig na katuruan naman doon, nakikita at nasisiyasat ng Espiritu Santo ang lahat ng saloobin na patungkol sa Diyos, kahit na Diyos Anak, ang Panginoong Jesucristo, o Diyos Ama. So, silang tatlo ay nagkikita ng direkta. Pero uring Diyos kaya nagkikita ng direkta. Pero sa mga uring nilalang, walang sino mang nilalang kailanman na nakakita ng direkta, directly sa Diyos Ama, sapagkat ang Diyos Ama ay una, Diyos na hindi nakikita. Pangalawa, ang Diyos Ama ay makikita lamang indirectly sa pamamagitan ng kapahayagan o pagpapakilala o pagsisiwalat ng Diyos Anak. Sapagkat yung Diyos Anak na si Jesucristo, siya ang eksaktong kopya ng Diyos Ama, the exact copy, the image, the replica of the invisible God is God the Son, the Lord Jesus Christ. So, nananatili na yung Diyos Ama ay Diyos na hindi nakita, hindi
nakikita at hindi makikita kailanman ng mga nilalang. Ngayon, balik tayo doon sa El Shaddai. Doon sa Diyos na makapangyarihan sa lahat na napakitang El Shaddai, Diyos na makapangyarihan sa lahat, napakita na gayon kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. At nangungusap at nagpapakitang ngayon dito kay Moises sa Exodo Kapitulo 6, 1 hanggang 8 at Kapitulo 3, 1 hanggang 15. Sino yan? Hindi yan ang Diyos Ama. At saka, yung El Shaddai na yan, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat na yan, na nagpapakita nagpakita kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, ay, at ganoon din kay Moises, nagpapakita sa kanila ng personal Nagpapakilala pa nga ng kanyang sarili na personal. Ay sinasabi niya, I am the God of Abraham, of Isaac, and of Jacob. Sinasabi niya kay Isaac, I am the God of your father Abraham. Sinasabi niya kay Jacob, I am the God of your father Isaac and Jacob, or rather, and Abraham. Ngayon, doon sa Genesis, Kapitulo 17, 1 hanggang doon sa 4, nagpapakilala siya kay Abraham, sabi niya, I am God Almighty. The Lord appeared to Abraham and He said to Abraham, I am God Almighty. Doon sa Genesis chapter 17, 1 to 10. Basahin niyo mabuti yung Genesis chapter 17, verses 1 to 10. Dahil ang Panginoon, si Yahweh, ay napakita kay Abraham at kanyang sinabi doon kay Abraham, nung pakita siya kay Abraham, I am God Almighty. I am El Shaddai. Ako. Hindi niya sinabing kami. Hindi rin niya sinabing tayo. Hindi rin niya sinabing sila. Ang kanyang sinabi ay, I am. Akong ang laging Diyos na makapangyarihan sa lahat. I am God Almighty. So, dito, itong nagpapakita kay Abraham o kay Isaac o kay Jacob o kay Moises na El, singular, Shaddai, at kung i-Englishin mo nga ay ang kanyang pangungusap ay I am God Almighty. Laging ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tingnan mo yung pagpapakilala niya, ha? Sa sarili niya, sabi niya, ako, laging ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Merong Trinity, ha? Merong tri-personal God-kind. Merong 3 persona na uring Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Pero itong nakikipagtalastasan ng direkta o naghahayag ng kanyang sariling direkta at personal sa mga nilalang, katulad kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kay Moises, hindi Diyos Ama. Hindi rin Diyos Espiritu Santo. Dahil ito'y Diyos na napapakitang personal. Yun ang punto natin dito. Ito yung Diyos na napapakitang personal. Itong Diyos na makapangyarihan sa lahat na napapakitang personal. At nagsasabing ako. Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi niya sinasabing kami o sila o tayo. Maliwanag Ako. Ito'y pinagdidiinan ko sa inyo. Sapagkat maraming nagsasabi riyan na sila ay naniniwala kay El Shaddai. At maraming nagsasabi rin diyan na si El Shaddai daw ang Diyos Ama. Ngayon, linawin mo mabuti. Kung yung El Shaddai na iyong sinasampalatayanan, yung El Shaddai na iyong pinapaniwalaan, yung ba yung El Shaddai na napakita kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob? Hindi Diyos Ama yun. Hindi rin Diyos Espiritu Santo yun. Yun ay Diyos Anak, ang Panginoong Kristo. So,
Kung sinasabi mo na yung El Shaddai, yung El Shaddai na El Shaddai kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, at pagkatapos sasabihin mo, yun ang Diyos Ama, kasinungalingan yan. Sa impyerno ka tiyak pupunta. Kahit dumalo ka sa gawain na kayo'y bilyon-bilyon nagtitipon at kumakanta kayo ng El Shaddai, kanta kayo ng kanta ng El Shaddai, El Shaddai. Pagkatapos sabihin nyo, yun ang Diyos Ama. Pero sasabihin niyo yun din ang El Shaddai o ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na napakita kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. Aba, nasa kasinungalingan kayo. Kaya kayo lahat pupunta sa impyerno kung kayo 1 bilyon, Kahit kayo 10 bilyon, sa impyerno kayo lahat pupunta. Ngayon, teka muna. Hindi ako humahatol sa inyo. Wala akong karapatan na humatol kanino man. Bakit ko sinasabing kahit kayo 10 bilyon ng mga taong kumakanta ng El Shaddai, El Shaddai? Kung yung kinakantahan ninyong El Shaddai, ang inyong paniwala, yun yung El Shaddai, God Almighty, Diyos na makapangyarihan sa lahat na napakita kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, at sasabihin niyo yun ang Diyos Ama, kung ganoon ang inyong paniniwala, tiyak na nasa impyerno kayo pupunta dahil ang pinapaniwalaan ninyo hindi totoo, kasinungalingan. Ang pananampalataya ninyo ay pananampalataya na wala sa katotohanan. Kung ganun, wala kay Kristo yan dahil si Kristo katotohanan. Kung wala ka kay Kristo, kahit angkinin mo na Kristiyano ka, kahit kumanta ka maghapot magdamag ng El Shaddai at magsama-sama kayo 10 bilyong mga tao na kayo sumasamba kay El Shaddai, hindi naman tama ang pagkakilala ninyo sa inyong El Shaddai. Paano naman yun? Sinasabi niyo yung inyong El Shaddai, yung Diyos Ama. Pero sasabihin din ninyo yung inyong El Shaddai, yun yung napakita kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. That's a wrong identity. That's a false identity. Kumbaga, ang hawak-hawak mo, wrong ID. Wrong ID yung pinapakita mo. Paano ka tatanggapin sa langit? Kung mali yung ID na pinapakita mo doon sa yung sinasampalatayanan, yung sinasampalatayanan mo, wrong yung ID, mali yung identity nung iyong sinasampalatayanan, sipin mo mabuti yan. Kaya nga, kinakailangang matukoy mo sino yung iyong sinasabing El Shaddai na yun. Yung bang El Shaddai na yun, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang Diyos na makapangyarihan sa lahat na napakita kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. Kung yun ang tinutukoy ninyo, hindi yan ang Diyos Ama. Tsakin mo yan sa iyong sarili. Hindi rin yan ang Diyos Espiritu Santo. Sino yon? Yon ay walang iba kundi ang Diyos Anak, ang Panginoong Hesukristo. Kinakailangang tukoy at tiyak at buo ang iyong pagkilala na gayon. Kung hindi, di mali ang pagkakilala mo. Kung mali ang pagkakilala mo, ikaw man iyan, kung mali ang pagkakilala sa iyo, ikaw ba'y binibigyan ng katarungan? Kung mali ang pagkakilala sa iyo, kung halimbawa, ikaw ay tatay, ikaw ay anak ni Tarpulano, halimbawa lamang, ikaw ay anak ni Tarpulano, anak ka ni Tarpulano. Pero magkamukha kayo Para kayong biniyak na bunga. Magkahawig kayo ng tatay Tarpulano mo So ngayon, bagamat magkamukha kayo ng tatay mo. Pero yung mga tao, ang pangalan mo halimbawa ay Cordapio. Halimbawa lang, ang pangalan mo Cordapio. Ang pangalan ng tatay mo Tarpulano. Pero kayo magkamukha talaga ng tatay mo. So may nakakita sa iyo, ang tawag sa iyo ngayon nakakita sa iyo, Tarpulano. Cordapio ang pangalan mo, hindi naman Tarpulano Ikaw ba magkakaroon ng katarungan na ganon? Ang pagkakilala sa iyo, ikaw yung tatay mo? Hindi makatarungan yun, hindi tamang pagkilala yun ngayon,
Eh kung sasabihin ng mga tao, yung El Shaddai, yun ang Diyos Ama. Sinong El Shaddai? Yung El Shaddai na napakita kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, Diyos Ama? Aba, kung ganun ang kanilang sinasabi, maling pagkilala yun eh. Kasinungalingan yun eh. Kawalang katarungan yun eh. Hindi yun ang nakipagtalastasan kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. Hindi yun ang nangungusap kay Moises sa Kapitulo 3 ng Exodo at sa Kapitulo 6 ng Exodo. Kaya nga, mali yung ID, mali yung identity, mali yung pagkakilala. Hindi makatarong ang pagkakilala. Hindi makatotohanan ang pagkakilala. O kung gano'n, di maling pagkakilala. Kung gano'n ang pananampalataya mo, di yung pananampalataya ay pananampalataya sa maling pagkakilala. Pananampalataya sa hindi totoo. So, ang pinapanampalatayanan mo, hindi totoo, kasinungalingan. Sabihin naman siguro ng iba, hindi naman kinakailangan tayong maging ganyang mitikuloso o kadetalye ng ating pananampalataya. Bakit hindi kinakailangan na ganyang kadetalye ito sa Biblia? Sabi ng Panginoong Jesucristo, kung talagang ikaw tagasunod ng Panginoong Jesucristo, sa Mateo Kapitulo 4:4, sabi ng Panginoong Jesucristo, man shall not live on bread alone, but on every word that proceeded out of the mouth of God. Ang tao, hindi mabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita na nagbubuhat sa bibig ng Diyos. Sa bawat salita na nagbubuhat sa bibig ng Diyos. Itong ating pinapaksa ngayon mga salita na nagbubuhat sa bibig ng Diyos. Exodo Kapitulo 3, 1 hanggang 15. Exodo Kapitulo 6, 1 hanggang 8. Genesis Kapitulo 17, 1 hanggang 10. Apokalipsis Kapitulo 1, 8. At marami pang iba, mamaya babanggitin ko kung meron pa tayong panahon. Pero isa lang sa talata napakaraming mga talata niyan pawawalang halaga mo yan, hindi mo pakukundanganan yan, hindi mo bibigyan ng katarungan yan. Tapos, yung iba nga kumakanta pa ng every promise in the book is mine, every title, every verse, every line, I am living on His word divine, every promise in the book is mine. May mga kumakantang ganun Maraming nagkakantahan nung araw. At kahit siguro ngayon, may mga nagkakantahan nga. Tinuturo pa yan sa Sunday school, sa mga bata, sa maraming mga churches. At ang tinutukoy na every promise in the book. Yung book na tinutukoy doon, ang Biblia, ang bawat pangako. Ang buong Biblia, yung mga pangako yan Kung tutuusin mo, ang buong Biblia, pangako. Paanong pangako? Pangako, kapag ikaw ay sumampalatayan ng todo, pag nagdeboto ka ng todo sa Panginoong Jesucristo, ang Panginoong Jesucristo ang iyong kaligtasan, buhay na walang hanggan at kaluwalhatian magpakailanman. Kung o kapag nagdeboto ka ng iyong buhay ng todo sa Kanya. Pangako yun, di ba? Ngayon, bagamat pangako, pasubali pa rin. Sa kabilang dako naman, subalit, kapag hindi ka nagdeboto ng todo ng buhay mo, diretso, todo, permanente, na nakadeboto sa Panginoong Jesucristo, pagka hindi ganun ang ginawa mo, ay tiyak sa impyerno ang iyong tungo. Pasubali yun, di ba? Babala rin, pasubali. Pero pangako rin yun Anong pangako? Na kapag hindi mo idiniboto ng direkto at todo at permanente sa Panginoong Jesucristo ang buhay mo, tiyak sa impyerno ang iyong tungo. Kung iyong kakatasin yung Biblia, yun ang katas ng buong katuruan ito Buhat sa Genesis hanggang sa Revelation. Ngayon, kaya nga, kinakailangang himay-mayin natin ng isa-isa ito. Kaya nga, binigay sa atin yung buong Biblia.
At available na ngayon yung buong Biblia para ating matuntun, eksakto, tiyak, tukoy na tukoy, kung ano yung panuntunan ng Panginoon, lalo na sa pagkilala natin sa bawat miyembro ng banal na pamilya. Alin ba itong banal na pamilya? Ang pamilya ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Kinakailangan na tama ang pagkakilala mo sa bawat miyembro ng pamilya ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Pag pinagpalit-palit mo ang iyong pag-identify sa kanila, una, hindi mo lang nililito ang sarili mo. Dinadaya mo rin ang sarili mo. Pangalawa, nagsisinungaling ka patungkol sa kanila at hindi mo binibigyan o ginagawaran ng katarungan ang katotohanan o naaangkop sa lahat at bawat isa sa kanila. Kaya nga, pagdating dito sa identity o dito sa pagtukoy sa kung sino sa tatlong mga persona na uring Diyos na Ama, uring Diyos na Anak, uring Diyos na Espiritu Santo, sino sa kanilang tatlo? Yung El Shaddai na napakitang El Shaddai kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kay Moises at sa iba pang mga lingkod niya sa banal na kasulatan. Sino yan? Hindi yan ang Diyos Ama, hindi rin yan ang Diyos Espiritu Santo. Yan ay walang iba kundi ang Diyos Anak. Sa makatwid ay ang Panginoong Jesucristo. Sapagkat, katulad ng ating napag-aralan sa ating mga nakaraang palatuntunan, yung miyembro ng banal na pamilya, the member of the Holy Family. What is that Holy Family? The family of God the Father, and of God the Son, and of God the Holy Spirit. The member of this family, ang miyembro ng pamilyang ito, na siyang Diyos na nagpapakitang personal sa mga nilalang, ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Sinabi ng Panginoong Hesukristo sa Matthew chapter 5 verse 8, Mateo kapitulo 5:8, Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Pinaligaya, yun ang ibig sabihin ng blessed sa original sa wikang Griego. Pinaligaya, pinasaya. Yaong mga malilinis ang puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Magsasalita rito ang Panginoong Jesucristo. Sa makatwid, ang ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo, mayroong Diyos na makikita. Ang kondisyon lamang ay kailangang maging malinis ang iyong puso. At makikita mo itong Diyos na makikita. Sino yung Diyos na makikita? At sinasabi naman sa atin, sangayon sa mensahe ng Panginoong Jesucristo sa pamagitan ni Apostol Pablo sa Tito kapitulo 2, 13 hanggang 14, looking for the blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Hindi ko na itutuloy yung buong talata. Ang atin lang kasing binibigyan dito ng pansin at diin ay yung maliwanag na sinasabi diyan na merong maluwalhating pagpapakita ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Siya'y magpapakita. Siya yung lilitaw. Siya yung mag-a-appear bilang great God and Savior. Bilang siya yung dakilang Diyos at tagapagligtas. Ang Panginoong Jesucristo. Sa makatwid ay ang Panginoong Jesucristo yung Diyos
na nagpapakita. At madalas na rin nating mabanggit doon sa Isaias Kapitulo 6, 1 hanggang 10, na binabanggit din ng katuruan ng Panginoong Jesucristo sa Juan Kapitulo 12, 35 hanggang 41, na yung hari ng Israel na siyang Yahweh Tsabuat o Yahweh who is the Lord of hosts, yung si Yahweh, ang Diyos ng Israel na Yahweh, Panginoon ng mga hukbo, ay nakita ni Isaias So, ang Panginoong Jesucristo, yung Diyos na maaaring makita, o yung Diyos na nagpapakitang personal sa mga lingkod niya o sa mga nilalang na gusto niyang pagpakitaang personal ng kanyang sarili. At dahil dito, maliwanag na yung El Shaddai ay na napakita kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Pero bukod pa sa riyan, katulad ng napag-aralan natin sa mga nakaraan din nating palatuntunan, yung Panginoong Diyos na nagpapakilalang siya yung Yahweh El Shaddai dito sa Kapitulo 6, 1 hanggang 9 ng Exodo, na siyang lumitaw naman na Yahweh Elohim, Panginoong Diyos, doon sa Exodo Kapitulo 3, 1 hanggang 15, at siya ring nangusap at tumipan at nagsugo kay Moises, ay nagpakilala na siya yung si ako nga At napag-aralan na natin itong paksang ito sa banal na kasulatan. Walang ibang nag-angkin ng pagkalaging ako nga, kundi ang Panginoong Jesucristo. Juan Kapitulo 8:58. Kaya itong pagpapakilalang ganito ng Panginoong Jesucristo ay isa pang sapat na kadahilanan upang tukuyin at yakin sa atin na yung El Shaddai hindi Diyos Ama at hindi Diyos Espiritu Santo, kundi ang Diyos Anak na si Jesucristo. Ngayon, pangatlo na kadahilanan. Excuse me. Sa katuturan ng El Shaddai. Yung Shaddai ay yung El Shaddai, ay siyang Diyos na walang hanggang laging sapat sa ganang sarili niya. Pangalawa, yung El Shaddai ay yung Diyos, Panginoong Diyos na walang hanggang tumutusto sa lahat. At pangatlo, itong El Shaddai na ito, ang Diyos na siyang walang hanggang nagdudulot ng kasiyahan sa lahat at bawat isa. Itong mga katangiang ito, walang nagtataglay ng ganyang katangian na nakahain na gayon para sa mga nilalang at sa sangkatauhan, kundi ang Diyos Anak na si Jesucristo. Una, yung sinasabi na unang kahulugan o sangkap ng katuturan ng El Shaddai, siya sa ganang sarili niya ay walang hanggang laging sapat. Bakit siya walang hanggang laging sapat sa ganang sarili niya at nakalaan siyang gayon nga para sa sanglibutan, para sa mga nilalang, para sa sangkatauhan? Sapagkat ang Panginoong Jesucristo ang totoong Diyos at buhay na walang hanggan, na siyang naghain ng kanyang sarili para sa atin. Yan. Siya yung totoong Diyos at buhay na walang hanggan na naghain ng kanyang sarili para sa atin. Unang Juan, Kapitulo 5:20. At ang nagpapatotoo pa nito na talagang nakahain, nakalaan itong Panginoong Jesucristo bilang totoong Diyos at buhay na walang hanggan na nakalaan para sa atin, yung Diyos Ame. Dahil dito sa unang Juan Kapitulo 5:7 hanggang doon sa 13, sinasabi na pinapatutuhanan ng Diyos Ama na
yung mga nag-aangkin sa Panginoong Hesukristo ay may buhay na walang hanggan, at ang kanilang buhay na walang hanggan ay ang Panginoong Hesukristo. Ngayon, doon naman sa mga Gawa, Kapitulo 17:25, ay sinasabi roon na He gives to all life, breath, and all things. Siya ang patuloy na nagbibigay sa lahat ng buhay, hininga, at lahat ng bagay. Ang tinutukoy diyan walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Kaya siya yung walang hanggang tumutustos ng lahat sa lahat. Anong tinutustos niyang lahat sa lahat? Life, breath, and all things. At panghuli, ang Panginoong Hesukristo rin ang nagdudulot ng kasiyahan sa lahat. Paano siya nagdudulot ng kasiyahan sa lahat? Yung mga deboto sa Kanya, ang kasiyahan ng mga nakadeboto ng todo sa Panginoong Hesukristo ay ang pagtatamasa nila ng buhay, ng kaligtasan, buhay at kaluwalhatian walang hanggan sa Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo ang nagdudulot doon sa kanila, doon sa mga deboto sa Kanya. Ngayon, doon sa mga ayaw magdeboto ng kanilang lahat sa Panginoong Hesukristo, sa mga katulad, ayaw nila sa buhay o ayaw nila sa kaligtasan, buhay at kaluwalhatian walang hanggan ng Panginoong Hesukristo. Ano gusto nila? Sa mga katulad, ang gusto lamang nila ang lahat humantong sa kasawian, humantong sa pagkabaliwala, humantong sa pagdurusa at sa panghihinayang. Ayun ang kanilang gusto. O ang Panginoong Hesukristo rin ang magdudulot sa kanila noon, dahil ang Panginoong Hesukristo ang siyang hukom na hahatol sa kanila. Kung ayaw nila na ideboto ang kanilang lahat sa Panginoong Hesukristo, ay ihahatid sila ng Panginoong Hesukristo doon sa kanilang hantungang gustong sapitin na walang iba kundi ang pagkabaliwala ng lahat at ang panghihinayang at kapaghatian at pagdurusa dahil sa pagkakatakwil nila sa Panginoong Hesukristo. Saan magaganap yon? Doon sa karagatang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan, na doon magdurusa ang lahat ng mga suwail at lahat ng ayaw magdeboto ng kanilang lahat sa Panginoong Hesukristo. Pero at least, ang naghatid sa iyong gustong kahinatnan ay ang Panginoong Hesukristo. Gusto mo sa impyerno, ihahatid ka kanya doon. Ihahatid ka doon ng Panginoong Hesukristo. Kaya, ano man ang iyong piliin na paghahantungan sa iyong buhay, ay bibigyan ka ng kasiyahan ng Panginoong Hesukristo. Ihahantong ka niya doon. Pero ikaw ang pumili noon. Ngayon, ano ang pinakamatino na piliin ng nilalang, lalo pa ng tao, na hantungan ng kanyang buhay? Karagatang apoy at asupre at impyerno, kasawian at kapighatian at pagdurusang walang katapusan, o buhay o kaligtasan, buhay na walang hanggan at kaluwalhatian na dulot ng Panginoong Hesukristo? Alin ang hantungan na iyong pipiliin? Siyempre, ang pinakamatino na piliin ng lahat at bawat isa ay ang mahantong siya at mahantong silang lahat doon sa kaligtasan, buhay na walang hanggan at kaluwalhatian magpakailanman na walang makapagdudulot kundi ang Panginoong Hesukristo. At idudulot lamang niya ito sa sino mang desidido, determinado, at sino mang talagang permanente na nakadeboto ang lahat sa Panginoong Hesukristo. Yan ba ang iyong kapasiyahan? Ikaw ba ay makikipagkaisa sa akin sa pagdideboto ng lahat, diretso at permanente sa Panginoong Hesukristo, ang ating El Shaddai, ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, na naghain ng kanyang lahat para sa atin, upang kung ating ideboto ng diretso at todo ang ating lahat sa Kanya, hindi na tayo mapahamak, kundi ang Panginoong Hesukristo ng ito ang siya nating maging kaligtasan, buhay at kaluwalhatiang walang hanggan. Kung yan ang iyong pasya, ay tayo magkasamang at magkaisang dumalangin ng dalangin ito ng pagdideboto ng lahat sa Panginoong Hesukristo. Tayong manalangin. O Panginoong Hesukristo, ang lahat po
sa aming buhay ay aming idinidiboto ng todo, diretso at permanente sa iyo upang ikaw na po, Panginoong Jesucristo, ang siya naming maging kaligtasan, buhay at kaluwalhatiang walang hanggan. Sa pangalan mo po, Panginoong Jesucristo, ikaw na siyang El Shaddai na naghain ng iyong buhay at lahat para sa amin. Sa pangalan mo po, Panginoong Jesucristo. Amen. 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 And we know that the Son of God has come and has given us understanding, in order that we might know him who is true, and we are in him who is true, in his Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life.